Lumipas ang 6 na buwan. Biglang dumating sa bahay namin ng madaling araw si ate kasama ang BF niyang si Rex. Maputi yung si Rex, gwapo at mukhang babaero. Napakapresko nga kung magsalita. Nagulat ako kina mama dahil imbis na magalit kay ate ay naging mainit pa ang pagtanggap nila dito. Mahigpit na yakap at naiiyak pa pareho sila mama at papa. Miss na raw nila si ate. Hindi man lang sila nagalit nung makitang malaki na ang tiyan ni ate. Nasa ika-6 na buwan na kasi noon ang ipinagbubuntis ni ate Christine. Naisip ko tuloy na magbabayad ako kinabukasan kay Mang Noli ng Tanduay kasi sabi niya kung mali siya sa kanyang sinabi nang uuwing may pakwan si ate ay bibigyan niya ako ng 2 manok at kung tama siya bibilhan ko siya ng tanduay na long neck. Lintek na to, pulong ko pa sa sarili ko. Dahil talo na nga ako sa pustahan namin ni Mang Noli. Matapos ang maiksing drama nila ate at ng mga magulang namin, ay sinabi ni ate, "Ma, may aswang na dito sa atin. May narinig akong humuni habang tumatakbo ang tricycle papunta dito." Sumagot naman si mama, "Baka naman taga-ibang bayan na padaan lang. Pero huwag kang mag-alala. Ngayon nandito ka na sa atin, ay ligtas ka na." Pinatuloy na nga sila ate at si Rex na bayaw kong hilaw sa kwarto ni ate. Narinig kong nagsalita ng mahina si Rex. "Para kang bata, Tin. Ibod lang yung sumusunod sa atin. Aswang na agad ang sabi. Wala namang aswang. Grow up, girl ah. Magiging nanay ka na, nag-iisip bata ka pa rin." Sumagot naman si ate, "Ano ka ba, mahal? Kung sa Maynila hindi na uso ang aswang, dito sa Kabisayaan ay uso pa rin. Kaya kailangan mag-ingat at huwag lalabas kapag gabi na. Lalo na ikaw na dayo. Paborito ka ng mga aswang kasi new taste kung baga." Sagot naman ni ate. Tapos hindi ko na narinig ang iba nilang pinag-usapan dahil naroon na sila sa kwarto. Kinabukasan ay tila nagkaroon ng birthday party sa amin. Nagpahanda sila papa ng litson at may salo-salo para daw yun sa late celebration ng birthday ni ate na hindi na-celebrate. Napapailing na lang talaga ako sa nakikita kong kasiyahan nila mama. Parang napaka-unfair kasi matapos magsayang ni ate ng pera sa pag-aaral, uuwi ng hindi nakatapos at nabuntis, tapos meron patuloy pa celebrate na parang victory party. Nagtungo ako sa tindahan at kumuha ng long neck na tanduay. Tapos nagtungo ako sa bahay ni Mang Noli. Malayo pa lang ako ay nakangiti na ang lokong matanda sa akin. "Ano yan? Tinatanggap mo na ang iyong pagkatalo?" Tanong niya pa. Sumagot naman ako, "Wala talo na talaga. May umuwing may pakwan at asawang batugan." Pagkalapit ko ay agad niyang tinanggap ang long neck. Tapos may kinuwang bote sa loob ng kanyang bahay. May laman yun ng mga ugat na kahoy. Ibinuhos niya sa loob nun ang tanduay. Napatanong naman ako, "Ano yan, Mang Noli? Bakit mo inilagay sa mga kahoy-kahoy?" Sumagot naman ito, "Ano ka ba? Wala naman akong plano na maglasing. Ilalagay ko na lang itong dala mo sa mga ugat na kahoy at iinumin ko ito paunti-unti gabi-gabi. Pampalakas ng resistensya." Okay. Akala ko magpapainom ka sa mga tropa mo gamit ang dala kong tanduay." Sumagot naman yun, "Ang swerte naman nila. Akin na nga ang pulutan tapos akin pa ang alak. Pumili sila ng alak kung gusto nila ng masarap na pulutan." Wika pa nito. Tapos muli nang sumeryoso ang muka. "Esther ha, mag-iingat kayo. Muling magbabalik ang tiya at tiyo mo sa inyo, lalo ngayon na may buntis na sa bahay niyo." Naisip kong tama naman si Mang Noli. Sumagot naman ako, "Opo, tama kayo. Pero at least ngayon may alam na ako para protektahan ang pamilya ko." "Iya, baka pwede mo akong hatiran dito ng konting pampadulas ng labi." "Ha? Ano pong ibig niyong sabihin?" "Nakita kong nagpalitson si papa mo Kahit tipak lang ng ulo, basta merong kasamang tenga."
Sige po, walang problema. Pero baka mamayang hapon ko pa maipupuslit yun. Okay lang, Iha. Makakapaghintay naman ako. Nagdiwa nga ang buong pamilya ko, pati mga kapitbahay. Habang nag-iinuman ang mga bisitang kalalakihan, ay nakita kong palagay na palagay si Rex sa mga kainuman niya. Todo ang pabida nito. Hindi man lang nahiya na ang kwento niya ay puro tungkol sa gimmick, bisyo at pampababae, mga magagandang babae na tinira niya. Samantala, naroon lang sa katabing table sila Papa at mga kumpare ni Papa na nag-iinom. Kinagabihan nung lasing na ang karamihan, ay doon ko na inutusan ang boy namin na sibakin na ang ulo ng lechon tapos ilagay sa bayong ang kalahati. Tapos sinabi ko na kapag hinanap ni Papa ay sabihin kasama na yun sa pinatadtad ko na ipinapulutan sa kabilang table o doon sa lamesa nila Rex. Nung nakahanda na ang dadalhin ko ay dinala ko ang bayong na may kalahating ulo ng litson sa bahay ni Mang Noli. Tuwang-tuwa naman ito. Tapos sabi niya, Oh Esther, bakit parang hindi ka masaya? Sabi ko naman, sino po ba ang matutuwa sa nangyayari sa bahay? Matapos umuwi ng kapatid ko na nagwaldas lang ng pera, ngayon may padespedida pa? Ganun talaga, Iha. Mapagmahal kasi ng sobra ang mga magulang mo. Kapag naging magulang ka, ay maiintindihan mo rin ang lahat. Meron ba akong magagawa para mabawasan ang lungkot mo? Tanong pa nito. Opo, ilabas nyo dito yung boteng may ugat na nilagyan nyo ng tanduay. Maglabas na rin kayo ng baso at maghiwa ng pulutan. Abay, himala. Gusto mong uminom? Opo, kahit ngayon lang po. Di sige. Naglabas nga si Mang Noli ng pulutan namin. Siya naman ay may dalang kanin kasi isasabay niya na ang pag-inom at pagkain ng hapunan. Nung medyo makaramdam ako ng hilo ay nagpaalam na akong uuwi. Sabi niya naman na ihahatid na ako. Sinagot ko naman siya na wag na dahil kaya ko naman. Kahit hanggang sa unahan lang daw siya ng kanyang bahay dahil hindi rin naman kalayuan ang bahay ni Mang Noli sa amin. Naglakad lang siya ng ilang metro mula sa kanyang bahay. Tapos hinatid lang ako ng tingin. Nung papasok na ako sa bakuran, ay nakita kong naroon sa di kalayuan sila Tia Cora at Tio Goyo. Naisip ko na bakit kaya hindi sila nagpunta noong maaga-aga pa para makisalo na rin. Maaring natatakot sila ng may mga patibong sa kanila at malantad ang kanilang lihim. Matapos ng gabing yun, ay doon na nag-umpisa ang pagkakaroon ni Rex na maraming kaibigan. Madalas na siyang umalis ng 3:00 para makipag-basketball sa mga taga roon. At minsan ay ginabi pa ng uwi dahil nagpunta pa pala sa mga inuman na nag-iimbita sa kanya. Madalas na rin ang pag-aaway nila ni ate kasi tila binata nga ang asta ni Rex. Uuwi ng bahay, kakain, matutulog, tapos aalis at makikipagkita sa mga naging kaibigan niya sa amin. Sa pagkakalam ko nga sa tuwing merong inuman ay isa si Rex sa may mga kanlong na babae. Isang gabi noon, umuwi ng lasing si Rex. Nakasilip lang ako sa bintana sa itaas. Inaaway siya ni ate at sinasabing napaka-irresponsable niya. Sila mama at papa ko naman ay hindi nakikialam. Nung maasar na rin si Rex kay ate ay sinabi nitong, Bahala ka nga sa buhay mo. Magbunga nga ka dyan hanggang sa gusto mo. Tapos nag-walk out. Bago lumabas ng gate ay narinig kong sinabi ni Papa, Rex, iho, huwag ka nang umalis. Gabi na. Maraming panganib sa daan. Baka mabagat ka ng mga aswang na umaatake sa mga dayo rito. Tumawa lang yun at sinabing, Isa ka pa, tanda. Ang tanda-tanda mo na. Naniniwala ka pa sa mga aswang. Sabay lakad nito paalis. Asar na ako kay Rex nung mga oras na yon. Napakawalang modo niya. Hindi man lang niya na-appreciate ang kabaitan nila mama at papa sa kanya. Tinuring na rin nga siyang parang tunay na anak. Palibhasa walang anak na lalaki ang mga magulang ko. Kaya si Rex na sana ang ituturing nilang anak sa kanilang pinangarap. Kaso napakawalang modo naman nun. Buti nga at hindi na rin pinatulan pa ni Papa at hinayaan na lang na umalis si Rex. Hindi pa nga nakakapasok si Papa sa loob ng bahay ay dinig namin ang palahaw sa labas na humihingi ng tulong.
at sa salitang Tagalog ang paghingi ng tulong noon. Doon namin na-realize na si Rex yun. Tila nakalimutan naman ni ate ang pambabastos ni Rex sa aming ama at sinabing puntahan daw ni Papa at tulungan si Rex. Si Papa ko naman ay ayaw na mag-alala ng sobra si ate. Kaya dali-daling lumabas, dala ang flashlight at itak. Nung makabalik si Papa ay akay-akay nito si Rex. Ang sabi ni Papa na naabutan niya na nilalapa si Rex ng 2 malalaking aso. Tapos dinaluhong siya ng isang aso. Bigla naman daw umangil ang isang aso na naiwan doon kay Rex na nagpahinto sa asong papasugod kay Papa. Tapos magpakanabayan ng tumakbo papalayo. Sabi pa nga ni Papa na nagtataka raw siya dahil bakit tila pinigilan ng isang aswang ang kasama na sugurin siya. Nung makarating si Rex sa bahay namin ay malaki yung kalmot at kagat ng aso. Dinala namin siya sa ospital para baturukan ng anti-rabies. Matapos naming iligtas ang buhay ng damuhong yun at dalhin sa ospital ay hindi pa siya masaya. Naririnig kong nagmumura siya ng mahina at sinasabing buwisit daw na buhay. Kung hindi niya raw nakilala si ate ay hindi raw nagkandaletse-letse ang buhay niya. Kahit narinig kong lahat ng yun at hindi ko pa rin sinabi kina mama at papa o kahit kay ate, ayoko kasing magmukha akong kontrabida at ako pa ang sisihin kapag naging malungkot si Doña Christine. Na wala na ngang ginagawa sa bahay ay napakarami pang utos at gustong pagkain na sinusunod at binibilhan naman nila mama dahil hindi raw yon para kay ate kundi para sa baby. Nung makalabas ng ospital si Rex ay nagulat na lang ako kinabukasan dahil lumabas ng kwarto si ate. Tapos lumabas na rin si Rex, dala ang bag. Hindi na raw siya makakatiis sa impyernong bahay namin. Pati ang lugar namin napugad raw ng mga aswang. Aalis na raw siya bago pa siya matuluyang masiraan ng bait o mabiktima ng aswang. Panay ang pigil ni ate sa kanya, pero bigla niya itong itinulak dahil ayaw niyang magpapigil. Sa asar ko ay nilapitan ko yun at buong lakas kong sinutok sa mukha. At hindi niya siguro yun inasahan kaya napuruhan at sumubog sa lupa sa harapan ng pintuan. Nung makatayo ay akmang gaganti sa akin. Pero naroon na si Papa, sabay sabing, Sige, subukan mong saktan ang anak ko nang hindi ka na makaalis dito ng buhay. Wala na yung nagawa. Dinampot ang bag at umalis na. Ako naman ang inaaway ni ate. Dahil kung hindi ko raw sinapak si Rex, ay baka napigilan pa raw niya ito na umalis. Sabi ko naman na hindi na yun mapipigilan. Nagawa nga siyang itulak ng malakas gayong nasa 8 buwan na ang kanyang pagbubuntis. Isa lang ang ibig sabihin nun, hindi na siya mahal. Mula noon ay hindi na ako kinikibo ni ate. Naintindihan naman nila mama at papa ang ginawa ko. Hindi sila galit sa akin. Magmula nung umalis si Rex at doon na rin nagsimula ang pagpaparamdam gabi-gabi ng mga aswang. Si ate naman ay ayaw pumayag na doon ako sa kwarto niya matulog para makasama niya. Galit pa rin kasi siya sa akin. Isang gabi, nagising na lang ako dahil sa malas daily ni ate. Dali-dali akong bumangon at pinuntahan siya. Nakasalubong ko rin sina mama at papa na papunta sa kwarto ni ate. Ang sabi ni ate na nanaginip daw siya ng masama. Kinukuha daw ni Tia Cora at Tio Goyo ang kanyang sanggol. Sabi naman ni Papa na bakit sila, hindi naman sila aswang. Doon ko na ipinagtapat ang lahat na aswang sila Tia, pati na ang paghahatid ng pagkain sa amin na may laway. Nung una ay ayaw pa maniwala ni Papa, pero nung sinabi kong hindi ba nila napapansin na hindi na pumupunta sila Tia sa amin, sabi naman ni Papa na baka raw umiiwas na mahawaan kami ng TV. Sinabi ko naman na gawa-gawa ko lang yun. Sinabi ko pa na subukan nilang hukayin ang baging harapan na lupa sa pintuan namin. Makikita nila dun ang nakabaon na kawayan na may asin, abo na binasa ng langis. Yun ang dahilan kaya hindi na makapasok si Tia sa bahay. Ilang saglit pa ay nagkaingay sa labas. May mga angil ng pusa.
tapos may naglalakad sa bubungan. Sabi ko kay Papa na hindi yon ang unang pagkakataon na inaswang nila kami dahil nakita ko rin mula sa bubungan namin na tumalon papapa sina Tia at Tio. Habang nagkukwento ako ay nagsimula ng mamilipit si ate sa sakit ng kanyang tiyan. Natataranta na si Mama. Si Papa naman ay nagsimula ng magalit. Nagpunta ito sa kusina at kumuha ng itak. Nagsimula itong sumigaw at binabanggit ang pangalan ng kanyang half-sister, pati bayaw, at sinasabing mga walang utang na loob. Matapos tulungan ay iyon pa ang ikaganti sa amin. Sinabi pa ni Papa na umalis na sila sa lugar namin dahil kung hindi ay susunugin niya ang kubong kanilang tinitirhan na si Papa rin naman mismo ang gumastos para ipagawa yun. Biglang tumahimik ang paligid. Humupa na rin ang sakit ng tiyan ni ate. Si Mama at si Papa naman ay doon na natulog sa kwarto ni ate. Dahil ayaw naman noon na magpaiwan, ako naman ay bumalik na sa kwarto. Kinabukasan ay maagang nagpunta ng bukid si Papa kasama ang ilang mga kakilalang tanod at 2 boy na utusan namin. Pupuntahan nila ang kubo nila Tia upang kumprontahin ang mga iyon. Pero ayon pa kay Papa, wala na silang naabutang tao ron. Naroon ang mga gamit pero wala na ang mga damit ng mag-asawa. Hindi naman sinunog ni Papa ang kubo dahil papatirhan niya raw sa susunod na makukuhang tagabantay ng lupain namin. Mula noon ay hindi na namin muli pang nakita sina Tia Cora at Tio Goyo. Nakapanganak din naman ng matiwasay si Ate Christine pero walang nagbago sa ugali niya. Maldita pa rin at gusto na palagi siyang nasusunod. Si Mang Noli naman ay nagpatuloy na naging kaibigan ko. Siya kasi ang nagiging takbuhan ko tuwing may problema ako sa bahay at wala akong ibang mapagsabihan. Dalhan ko lang siya ng alak ay siguradong maghapong kwentuhan na yon. Ipagkakatay niya pa ako ng manok. Nung makatapos ako ng kolehiyo ay naisipan kong mag-apply na lang muna sa abroad para mabilis makaipon at makalayo na rin muna sa pagmumukha ng ate ko. At sa kabutihang palad ay natanggap naman ako. Magpasa hanggang ngayon ay narito pa ako sa Taiwan nagtatrabaho at siguro huling kontrata ko na ito. Naisip kong makakabili na rin naman ako ng sarili kong bahay sa lugar na malayo sa lugar namin. Malayo sa malditang pagmumukha ng aking ate. Hanggang dito na lang ang kwentong ito, Sir Carl. Maraming salamat sa pagtanggap ng aking kwento ha. Gumagalang, Esther. Mag-ingat po kayo palagi at hanggang sa muli.